Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ikalawang kabanata. Mga anino ng lihim. Sa araw na sumunod sa kanyang nakakatakot na natuklasan, si Elias ay nagtatangka pa ring magpanggap na walang kakaibang nangyari. Ngunit sa bawat pagkakataong nakikita niya si Dr. Salazar, hindi niya maiwasang maalala ang mga garapong puno ng lamang loob sa likod ng ospital. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang tasa ng kape sa maliit na tindahan ng baryo. "Kumusta si Marta?" tanong ni Mang Carlo habang binabasa ang lumang dyaryo. "Buhay pa," maikli niyang tugon. Ngunit ang katotohanan ay may bumabagabag sa kanya. Bakit tila hindi gumagaling si Marta kahit pa magaling na doktor si Salazar? Para bang lalo pa itong humihina sa bawat araw. Sa kabila ng kanyang kaba, nagpasya si Elias na bumalik sa ospital ng gabing iyon upang kumpirmahin ang kanyang nakita. Hindi siya maaaring manahimik. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kinuha niya ang kanyang lumang gulok, isang simpleng lampara, at nagtungo sa ospital na tila isang anino lamang sa gitna ng gabi. Tahimik ang paligid nang marating niya ang ospital. Ang mga kuliglig ay tumigil sa kanilang ingay, at tanging ang mahinang pagaspas ng hangin ang naririnig. Sumilip siya sa isang bintana, at doon niya nakita si Dr. Salazar na nakayupo sa isang mesa, abala sa pagsusulat. Ngunit sa halip ng mga karaniwang papeles, ang sinusulat ng doktor ay tila isang kakaibang talaan na puno ng mga simbolo at larawan ng mga bahagi ng katawan ng tao. Habang nakasilip, napansin ni Elias ang garapon na nasa sulok ng silid. Ang likidong nasa loob nito ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng lampara, at sa loob ay naroon ang mga lamang loob na kanyang nakita kagabi. Ngayon ay malinaw na, ang doktor ay hindi gumagawa ng milagro. Isa siyang halimaw na nagtatago sa anyo ng tao. Naghanap si Elias ng paraan upang makapasok nang hindi siya napapansin. Sa likod ng ospital, natagpuan niya ang isang maliit na pinto na bahagyang nakabukas. Ang amoy ng nabubulok na karne ay umalingaso, ngunit hindi siya umurong. Pumasok siya ng tahimik, ang kanyang mga yabag ay halos hindi marinig. Sa loob ng madilim na pasilyo, natagpuan niya ang silid kung saan nakatabi ang mga bangkay. Ang lampara niya'y bahagyang nagniningning, at sa liwanag nito, nakita niya ang mga katawan ng mga pasyenteng namatay. Lahat sila ay may parehong itsura, bukas ang mga dibdib, at wala na ang kanilang mga puso at atay. Ngunit bago pa siya makaalis, narinig niya ang yabag ng mga paa. Papalapit si Dr. Salazar. Sa takot na mahuli, nagtago si Elias sa likod ng isang malaking aparador. Hawak ang kanyang gulok, handa siyang lumaban kung kinakailangan. Pumasok ang doktor, hawak ang isang tray na puno ng mga gamit na tila pang ritual. Nagdasal siya sa wikang hindi maintindihan ni Elias, at sinimulan niyang gawin ang isang kakaibang seremonya. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, at ang kanyang mga kamay ay tila nagbabago, nagiging matutulis, parang kuko ng isang halimaw. Habang pinapanood ito ni Elias, hindi niya namalayang tumulo ang pawis mula sa kanyang noo. Sa sobrang kaba, nasagi niya ang isang lumang bote na nasa tabi ng aparador. Bumagsak ito ng malakas sa sahig. Napalingon si Dr. Salazar. "Sino ang nariyan?" tanong niya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng galit. Napaatras si Elias, ngunit bago siya makalabas, naramdaman niya ang malalaking kamay na humawak sa kanyang balikat. "Nakita mo ang hindi mo dapat makita," sabi ng doktor. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagbabago, ang kanyang mga mata ay naging pula, at ang kanyang mga ngipin ay naging matatalim. Itinaas ni Elias ang kanyang gulok, ngunit bago niya ito maibagsak, isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya. Bumagsak siya sa sahig, nawalan ng malay, at ang huling bagay na narinig niya ay ang malalim na halakhak ng doktor. Kinabukasan, nagising si Elias sa labas ng ospital, sugatan ngunit buhay. Walang tanda ng kung anong nangyari sa loob, ngunit ang kanyang katawan ay puno ng pasa.
Ang baryo ay nananatiling tahimik, at si Dr. Salazar ay tila wala sa ospital buong araw. Ngunit alam ni Elias ang totoo. Hindi siya maaaring tumigil. Kailangang malaman ng buong baryo ang lihim ng doktor, kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang buhay. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.